Para pala tayong ginagago ng mga hayop na 'to, harapan na mismo ng Senate hearing. Sa mismong Constitution nga eh, kitang-kita mo na kung paano sabihin ng hayop na 'to at nag-a-apply pa ng ombudsman. Can you imagine that, guys? Itong ilalagay mo sa ombudsman, eh, siya mismo, ginagago niya ang batas. Kaya ito, pag nakalusot ito sa ombudsman sa October, eh talagang wala na. Kasi, talagang wala na talaga. Ibig sabihin, parang hindi na talaga, parang wala na itong gobyerno na to. Parang ika nga mafia na and wala na. Ika nga wala na constitution dito. And at it's sad kasi ang mga Pilipino, ang mga AF, yan, puro na lang wala na. Anyway, kamusta po kayo mga kababayan? At syempre po sa mga kasama natin dito sa United States at syempre po sa buong mundo. Kamusta po kayo diyan at sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. At syempre po no, sa Pilipinas. Kung saan kamusta po kayo diyan mga kapwa ko Pilipino at sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at alam niyo na at hindi maganda ang nagiging direksyon ng ating bansang Pilipinas and it's really sad. No? And anyway, may mga ilan pa rin na nangangarap na maganda raw ang Pilipinas. Pero wala tayong magagawa, no? Either bayad tong mga to o talagang sabog ang ulo. But anyway, it's okay. Yan ang desisyon nila at yan ang kanilang pinili. Igalang na lang po natin. Okay? Alright, at syempre po, no? Overseas Filipino workers. Kamusta po kayo dyan, mga kapwa ko overseas Filipino workers? Kayo po ay nasa mabuting kalagayan palagi at sana po kung kayo man ay may mga kamag-anak sa Cebu, sa Davao, kung saan lumindol po at talaga pong medyo kawawa ang ating bayan Pilipinas at nadali tayo ng sunod-sunod na mga natural na hindi natin mapipigilan no at talagang masakit no at bukod sa ang politika natin ay pangit at bulok ay marami pang nagugurgol at talagang marami pa ang nagte-take advantage ng ating kapwa Pilipino, di ba? Kaya ipagdasal po natin ang ating bayan, mga kababayan kong overseas Filipino workers at o nga pala, may i-share po nga pala ako ng konti, sandali lang naman ito at isang overseas Filipino ang nagsabi sa akin, Par, nagpadala ako sa isang remittance dito. Sa ilang beses na ako nagpapadala. At ngayon nga, nung huli kong padala, dahil magpapadala ako sa aking nanay, sinabi daw ng babae, yung customer service ng remittance na ano raw gagawin sa pera. Ngayon, sabi ng OFW, ipapadala ko yan sa magulang ko dahil kailangan nila ng panggastos. Sabi naman ng babae, ay pasensya na raw dahil daw pag daw Pilipinas, parang meron silang red alert eh. No, parang lumalabas na baka money laundering or something dahil nga sa nangyayaring corruption sa ating bayang Pilipinas. Can you imagine that? Diba? International na famous ang Pilipinas ulit when it comes to corruption. Well anyway, sabi ng OFW, napadala niya naman kahit pa paano pero ang sabi niya weird nga raw at hindi naman daw doon pala ang ganun lagi simula nung siya ay pumirma ng kontrata doon sa bansang yun at ngayon nga tinatanong na sila. And it's only $300 lang naman daw ipaladala. Although malaki rin ang $300 pero nagtatanong na pagdating lang sa Pilipinas. Pero sa ibang bansa raw kasi may mga kasama siya na taga ibang bansa, hindi naman daw ganun. Kaya it's so sad at ganun na nangyayari sa atin. But anyway, kayo mga overseas Filipino workers, ingat kayo palagi diyan. Take care of your health. Huwag niyo pong aabusuhin. Drink lots of water. At syempre po, kape-kape. Okay? Already. Ingat kayo palagi and thank you for your support dito po sa ating channel. Palakpakan natin ulit. Okay, napanood nyo na po yung video ng aking intro kanina, no? Kung saan ang ating pong pinag-uusapan ay yung una kong video before this ay yung Change the Law. At nakaalam naman natin na sa Change the Law na yan si Remulla ay ngayon po ay isa na pong ombudsman. Ipapakita po natin dito quick, pero sino ba ang naglagay kay ombudsman? E di sino pa? E di ito. Itong si Mr. Bangag ay inappoint si Remulla na kahit alam natin na maraming sabit ang hayop na Remulla na yan ay talagang siya pa ang inilagay bilang ombudsman. Marami mga questionable sa mga pagkakatalaga sa kanya pero sabi nga nila, sabi ko rin na kaya ito ginagawa ni Bangag dahil nga siguro pag natapos na at sana nga matapos na ang kanyang ang pagyakap niya sa posisyon na yan ay kasi nga kapit ko ay naglalagay sila ng tao na para pagka nawala na sila sa posisyon ay hindi sila masyadong titirahin. Kasi guilty nga eh. Dahil nga sa ginawa nila kay Tatay Digong, di ba? So, there's a possibility siguro na paparanoid itong addict na to. Kaya sabi maglagay tayo ng tao para in case matapos ang aking termino ay protected pa rin tayo ng kasama natin. And si Remulla nga ang nilagay nila na tagapagligtas sila. Kasi nga, wala nangyari sa impeachment, di ba? Wala nangyari sa mga kung ano pang ginawa nila ng kagurguran. Kaya naglagay sila ng zombie sa ombudsman. Anyway, it's so sad that yun, sa dami ng ating mga aberya na nangyayari sa Pilipinas ay isang buwiset na hindi sumusunod sa batas ang inilagay ni Bangag
Di ba? Para maging ombudsman. It's so sad. No? At talagang ang Pilipinas is in really super chaos na talaga. Parang hanggat nakaupo ang bangag ay talagang hindi na magbabago ang Pilipinas. But anyway, tuloy po natin. No? Katulad nga na sinabi ko kanina ay hinirang itong si Zombie Boy, no, na bilang isang ombudsman, unfortunately, at siya po ngayon ang ipinaupo. At siya nga, katulad nga na sabi ko sa inyo na isa itong hayop na to na magtatanggol kay bangag na wag naman sana upang ito ay hindi makulong. Kung saan ngayon nga, balitang-balita agad, nung in-interview siya, kitang-kita nyo na talagang pinakikita niya agad na ang una niyang babanatan ay si Vice President Sara Duterte. It's so sad, no? Talagang politics itong hayop na to. Kaya nagtataka ko kung bakit nakulso to. Pati sa Judicial Bar Council, di ba? Mga JBC, allegedly, meron ba tayo dyan? Meron ba tayong, tayo ba'y nagkaroon ng negotiation? Allegedly. Kasi, kitang-kita naman natin na itong taong to lumalabag sa batas. At talagang kita mo na when it comes to bend the law, ay talagang okay lang sa kanya. At sinabi niya pa na yan daw ay parang reaction lang daw o speech lang daw ng isang gustong magsalita dahil pinagtatanggol niya ang mga tanga brothers kung saan ang Tulfo brothers. But the thing is, it's so sad. Ang dami naman na talagang qualified, no, na maging ombudsman. Pero itong hayop na zombie na to na kidnapper kung saan illegally kinidnap si Tatay Digong dahil isa tong accessory na tong hayop na to ay naging ombudsman na ngayon at ngayon ang babanatan niya si VP Sara. No? And it looks like sa mga interview niya talagang excited siya. No? At the way also na kung pumorma siya parang akala mo kung sino na. But anyway, pakita muna natin ang hayop na to kung ano yung mga kapalpakan at saka kung ano yung talagang kulay niya bago siya naging ombudsman. Kung saan matatandaan nyo, in-upload ko rin dito sa aking reaction kung saan sila ni Senator Marcoleta na isang matinong senator na abogado na marunong sa batas ay nakipagtalo dito sa isang hayop na change the law na hanggat maaari gusto niyang gawing illegal ang law dito kay Boying Kidnapper Remulla. Panoorin po natin ang hayop na ito. Mr. Secretary, a couple of days ago, in the last hearing when you were here, we somehow settled the issue that restitution is not a requisite for an applicant to the WPP. Is that correct? It's not in the law. But sa akin ko hindi lang po batas na nagdidictate dito. Hindi lang daw batas ang nagdidictate dito. What the hell was that supposed to mean? Diba? Yun ang akin eh. Siyempre, yun din naman kay Senator Marcoleta. Kasi DOJ Secretary siya, alam naman natin na we have to follow the law. Again, no one's above the law. Diba? Dito sa mga sinasabi ni change the law, ay talagang gusto niya ipakita at ipamuka kay Senator Marcoleta na sumusunod lamang sa batas na pwede natin ayusin ang batas. Diba? Kaya dito pa lang, kung ako presidente, bakit kita gagawing ombudsman? Hayop ka. Diba? Pero wala. Ganun talaga. Kung talagang adik ang presidente, hindi naman niya alam ang tama at mali dahil puro mali na o tama na sa kanya. Kaya wala po tayong magagawa. Tayo lamang po ay nagre-react. Tuloy po natin. It's also what is morally right, what is expected of us. Yan po kasi kahit hindi nilagay sa batas, mga given po yan sa ating lipunan. Sa mga abogado na makakadaan dito sa ating channel, tama ho ba yung sinabi ni change the law? Diba? It's so sad dahil po ang isang taong ito na ngayon ay ombudsman na, ay yan ang pinagsasabi. Instead na you have to respect the law. Doon ka lang. Ito ang law, dito ka lang. Kailangan susundan mo yan. Huwag kang lalampas. Pero itong gagong, itong hayop na itong zombie to, ay talagang pinakikita niya, ay pinamumukha niya sa buong Pilipinas na I can change the law. I can jump over the law. Yan ang kanyang gusto ipakita sa Pilipino. Hindi sa buong bansa, ay sa buong mundo. Dahil po sa ibang bansa yan, babatukan na yan. No? No? Pero dito sa Pilipinas lang talaga nakakalungkot. What do you mean by that, Mr. Secretary? Kasi wala nga sa batas yung Wala nga sa batas. Yung requirements for admission to the witness protection. Ang restitution is not part of it. Yes, it is not. Pero hindi mo nangangahulugan na hindi namin pwede i-layout yan depending on the case. Mr. Secretary, Hindi pwede i-layout. Depend on the case. So, ano yun? Parang meron na ba tayong nakikitang Remulla Constitution? Diba? Meron na bang ganon? So parang, basta ako, pag nasa akin yan, akong bahala, gagawa ako ng paraan. Hindi pwede yun, di ba? Kung ano lang yung nakalagay sa batas, kung ano yung nakalagay sa buwisit na 1987 Constitution na yan, ay dapat sundin niya. I am still in the stage where a particular applicant wishes to apply under that program. And there is a process. In the process, restitution is not one of the requisites. Is that correct? Opo, pero if it's in terms of this case being a financial crime, sir, this is a crime against the Mr. Secretary,
dito pa lang, no, na binasa ko 'to, eh, yung sinasabi ng hayop na 'to, 'di ba? At, pasensya na kayo, panay hayop ang tawag ko dito kasi hayop talaga, eh. No, kasi nag-iinit ang ulo ko sa mga taong katulad nito dahil wala, eh. Pero yun nga, eh, kasi nga ang presidente adik. Kaya ano 'no, I mean, parang kibit balikat na lang talaga, eh. Dahil wala, eh, wala ka naman talagang choice dahil ang presidente is not really ano, eh, parang, he doesn't know the law, 'di ba? Siguro para sa kanya, lolokohin ko lang kayo. Yan ang law ni Marcos Jr. Kaya itong nilagay niya. Kaya ano, sino ngayon ang niloloko niyo? Kaya it's so really sad, no? Tuloy na! Status of the Filipino people of the Philippine Republic. Ginagamit na naman niya yung Filipino people. Ba ay. I think that it's just right. Wow, dagat. Mr. Secretary, are you amending the provision of... No, sir. No, sir. But that is how we run the Witness Protection Program. As a lawyer, Mr. Secretary, may I ask you, in a criminal prosecution, the civil liability is impliedly instituted. Is that correct? Of course. Kaya nga, eh. Of course. Hindi naman nangangahulugan kung sakasakali na natapos na yung criminal prosecution. Kapag ka nakita na mayroong criminal liability yung tao, because it is impliedly implied, doon lang magkakaroon ng restitution. It will come after. Paano mo sasabihin na magre-restitute ang isang tao? Meron na bang findings kung magkano i-restitute on how it can be restituted? Nag-a-apply pa lang, eh. Huwag po ninyong babaguhin ang requisite ng batas, Mr. Secretary. I thought nung dumating ka dito, nagkaintindihan na tayo, eh. Kaya nabablar ang proceedings natin, eh. Kaya nga kinote ni, siguro, ang chairman kanina gusto kong ituloy ito, sinabi niya, nagpa-interview siya, na goodwill and sincerity should be done para itest. Pwede ba yung ganito? I respect your opinion, sir. But It that is is not how... my opinion, it is in the law, Mr. Secretary. Yes, sir. Yes, sir. But I am At operating... the arbiter Sir, is can I the speak, law. sir? May I speak, sir? Yes, you are. Yabang talaga, no? Siguro, kasi sabi nga nila, sabi rin ni Mangga, ay planado na talaga, set up na talaga, na talagang siya na ang mauupong ombudsman. Siguro, kasi kita nyo yan, bastos sumagot. Di ba? Nagsasalita pa si Senator Marcoleta. Ito lang naman, binalikan ko lang naman yung aking video noon. Ang akin lang naman talaga, napakawalang hiya talaga ng hayop na to. Kaya hanggang ngayon, hindi ko maintindihan. Pero again, sinasabi ko na lang kasi addict ang presidente at walang alam. Loloko lang. Operating from the vantage point of the reason behind the law, sir. What is Ang masakit pa nito, no, yung mga senator na iba ay kumakampi kay Remulla. Kaya wala talaga, mahirap. Kasi tanggapin na po natin, no, kahit ang Senate President ay tuta, no? Kaya wala tayong magagawa. It's so sad lang talaga. Yun lang pwede ko sabihin. It's so sad. the reason behind the law? So that we can get justice, and justice can only be attained if there's restitution. So that is the principle behind There is restitution if there is restitution. Pero wala naman talagang restitution. Di ba? all of these things that we are talking about now. Mr. Secretary, restitution will come There you go. after. It cannot be. So it can come before or after, sir. Oh, ngayon, It can come nag-before and before. You said the law that it comes Woo! Sabi ko na po yan dati. before. Wala nga po sa batas, eh. Huwag Sir, po ninyo babaguhin ang Sir, batas, we Mr. are Secretary. operating on a unique set of facts, and we are all of these matters are being evaluated because the gravity of this financial crime. Anyway, nakita niyo cannot na be po yan, no? underestimated. Nung dati, yung una kong video before this. But the thing is, talagang you can tell doon pa lang po sa mga sagot ni Change the Law Remulla, aka zombie na sana ay natigok na, pero wala pa rin dahil ayaw nga tanggapin siya ni Satanas, no? Dahil nga nakapati siya ay papadala sa ICC. No? So, ang akin lang po dito ay talagang masasabi mo na bastos talaga at talagang pinakikita niya. Harapan na, ha? Abogado rin yun. Kung yun ay talagang si Bendalo, baka maniwala sa kanya kasi nga tanga naman talaga yung mga tulfo na yan. Pero si Senator Marcoleta yan, abogado yan, alam niya ang batas. Eh, di ko nga alam, baka yan na nga yung batas dahil memorize niya lahat ng mga RA at saka kung article na pinagsasabi ni Senator Marcoleta. Pero you know what? Marami ako natututunan kay Senator Marcoleta tungkol sa batas. I'm not a lawyer, actually. Pero natututo ako kaya sabi ko, yung pala yun. Di ba? Kasi napakaliwanag talaga mag-explain ni Senator Marcoleta. But what I'm saying, balik tayo po dito, hayop na Remulla na to, nakikita mo talaga yung paano siya sumagot. No? Parang wala siyang galang. Parang tama nga yata yung sinabi ni Mangga na set up na siya napipiliin. No matter what. Di ba? Yun ang nangyayari doon. Kasi kita mo yung itsura niya, yung dating niya, parang confident na confident siya. Ganun talaga eh. Di ba? Eh balita ako, magkakabrad pala yung mga yan, tsaka si Bangag. Di ba? Kaya siguro ganun na nga lang ngayon. Hanggang sa pagtanda nila at mamatay, sila pa rin ang mananaig sa mga kalokohan. But anyway, ito naman ang kanyang sinabi. Ano ba to? Bendalo's speech.
kung saan ay sinabi niya na yung tungkol sa Bendalo raw ay parang nasabi lang daw yun. Ika nga parang wala lang, sinabi lang. Pakinggan natin quick. Bending the law but not breaking the law. Diba? Ano yan eh? It's a figure of speech. That is... Yung figure of speech. Bending the law is not breaking the law. Di ba kung titingnan niyo mabuti sa picture na pag straight niya, kasi nga straight eh. No one's above the law. Straight, dire-diretso. Di ba? Eh sabi niya, bend the law is not breaking the law. It's not. But you are bending it. Di ba? So sa pagkaka-bend mo na yon, there is a possibility na pwede kang mag-break the law. Tarantado. Batukan ng puto. But anyway, ganun talaga. Yan ang salita ng ombudsman nyo sa Pilipinas. It's okay to bend the law kasi you are not breaking the law. See that? The entitlement of the senator who asked me that question. Yun. Yun ang masakit. Di ba? It's okay to bend the law kasi hindi mo naman daw binibreak ang law. Bigyan ko kayo ng logic. Di ba? Halimbawa, meron siguro kayong inaayos. Gawin na natin mechanical logic. Kunyari may kinakabit kayong bakal or aluminum or something. No? Pero ang kailangan, pag ilalagay nyo sa dalawang ganito, magkakabila, kailangan straight. Di ba? Tamad ka, tsaka tatanga-tanga ka. Para magkasya, i-bend mo na lang para pumasok sa dalawang nakaipit na ganyan. Pero it's not safe. Yun ang ibig ko sabihin. You are bending the law, it's not safe, pero sabi mo, but it's not breaking the law, but it's still not safe. So parang gumagawa ka ng isang bagay na ito ang batas, no? Pero may gagawin ako dito, gagawa ko ng kalokohan, at para hindi mo ako makita, i-bend ko ng konti para hindi mo mapansin. Parang ganun eh. Parang ganun yung tema, yung logic doon, ika nga. So, ganun din. Doon ka pa rin sa breaking the law. But anyway, kaya ako naman itong pinakita, gusto ipakita itong susunod na ito dahil yung nag-o-oath taking siya, hindi mo alam kung siya excited o talagang hyper o talagang paranoid o talagang let's get it done. Tama na. Bilisan mo. I am now the ombudsman and I will do shit. Diba? Tamo, pati yun na nga lang na ifa-follow mo lang yung sasabihin na nag-o-oath sa kanya, hindi niya pa magawa. Hindi niya pa makopya o hindi niya ma-follow up o hindi niya ma-follow. So, dito pa lang, is that a bend the law or breaking the law? Panoorin nyo. In that way, let me know. Mag-comment kayo sa aking comment section. In that way, malaman ko, is it bend the law or breaking the law? Kasi sa pag-o-oath pa lang, tatanga-tanga na ito mag-kumopya. Ay. Here we go. I will bear true faith and allegiance to the same. That I will obey the laws, legal orders, and decrees promulgated by the duly constituted authorities of the Republic of the Philippines. And that I impose upon this obligation upon myself. Sinabi na nga eh. Gagayahin mo na lang yung sinasabi sa oath. Tapos, myself. So, he's just only believing on himself. He doesn't believe the law. Ulitin natin, mga chong. Ayan, apply natin. And I impose this obligation upon myself. Voluntarily. Kaya natatawa si Leonel eh. Leonel ba pangalan yan? For purpose of evasion. So help me God. Congratulations, Your Honor. I will bear. Oh my gosh, man. Oh my gosh. Here we go. Let's listen. Oh, dagat. Oh my God. Kita nyo yan? Sa pag-oath pa lang, hindi niya na alam. Hindi siya makafollow. Wala na. That's the sign. As an ombudsman, he's not gonna follow the law. He will have his own law. Kaya sabi nga ni Bangag, sino nilolo ko nyo? Ay. Kawawa. Wow, dagat. Okay? But anyway, isa na lang talaga ang pag-asa, no? At ito po si Atty. Torion, no? Palakpakan po natin. Ay nagsalita siya na sila pala ni Baste Duterte at ang iba pang mga Duterte ay nag-file ng case against Remulla sa Supreme Court, no? At ito ay tungkol sa pagdidisbar sa kanya dahil sa ginawa niyang mali. I think it's about the kidnapping or something or yung pati nga kay Pastor Kibuloy eh. Di ba? Parang halo-halo na ang dami niyang illegal na ginawa. Panoorin natin itong sinabi ni Atty. Torion. Here we go.
if you will check Section 8 of Article 11 of the 1987 Constitution, one of the requirements is that he must be a member of the Philippine Bar and that he must have been in the practice of law for 10 years. No? So if he is no longer a lawyer, then that would disqualify him as an ombudsman. So if the Supreme Court would decide that his action would, or his actions rather in the past, I would not comment on the specifics of it because it is what you call this confidential in nature, but I'm just discussing the effects or consequence if he would be disbarred, then he would no longer qualify as an ombudsman because it is a continuing requirement. But what we will actually do, subject to the order of our client or request of our client, and supposedly tonight we have a meeting, but it was moved tomorrow. We will still question his appointment as an ombudsman. That's right. There is a quarrel as to whether or not it is a petition for quo warranto or certiorari. We will decide that by tomorrow, and we will definitely file that petition before the Supreme Court. Yun. Salamat, Atty. Torion. But anyway, balikan natin yung Section 8, Article 11. No, dito pa lang you can tell na isa rito ay talagang, well, marami dito hindi siya qualified. So, diba? Pakita natin yung hayop na to. Yan. Sabi dito sa Section 8, Article 11. Yan. Ano nga lang isa? Pangit na nga, pangit pa rin. Ito. Yan. Diba? Mukha siya dito yata akala natin mamamatay na siya, di ba? So, pero nabuhay pa rin. But anyway, basahin natin ang Section 8, Article 11. Refers to the 1987 Philippine Constitution, a provision the qualification for an ombudsman and his deputies, which require them to be natural born citizen, okay, at least 40 years old, yeah, and recognize probity and independence, and a member of the Philippine Bar, Philippine Bar, which is member itong hinayupak na to. Anyway, and not, okay, again, not having been candidates in the immediately preceding election. Yun. Nakakailang election na tong hayop na to. Governor yata to. Hindi ko lang kung naging vice governor pero alam ko congressman. And you know that. Alam niyo na yan, di ba? Na siya ay politiko. Mali nga eh. Kaya nagtataka ko paano naging qualified to sa ombudsman. Dito pa lang sa sinasabi sa Section 8, Article 11, ewan ko kung ba't hindi binanggit yan ni Atty. Torion, hindi siya dapat kasama kasi dahil nga dapat not having been candidates in the immediately preceding election. So para lumalabas ito, pagkakaintindi ko na hindi ka dapat dumaan sa mga politics. Hindi ka congressman or mayor or something. Kasi nga, it's politics. Hindi pwede yun eh. Galing sa politika tong hayop na to, so parang magkakaroon siya ng paborito. Parang magkakaroon siya ng one side. Instead na neutral siya palagi, he can't. Kung natatandaan nyo, basahin nyo lahat ang mga nakaraang ombudsman sa Pilipinas. They never came from a politics. Tingnan nyo, baka mayroon ako na miss or what, pero wala. Either they're judge, Supreme Court or Associate Justice, or abogado, or ano pa. Basta something like about at sa mga courts. No, it's about taking care of the law. It's about basta yung mga judges, yung mga ganyang abogado, magaling na abogado or something. But they never been involved in politics. Pero itong hayop na tong zombie na to, di ba? Ay talagang pasok sa politika. Kaya nagtataka ako, ang dami naman pipiliin ng bangag. Pero bakit ito pa? Again, it's about them, hindi po kayong mga Pilipino. Di ba? Kaya ang masasabi ko lang ay dito pa lang sa sinabi niya, sinungaling niya na. Kaya nung nakita ko to sa Facebook, sabi ko, wow, grabe talaga. Wow, dagat talaga. Wow, dagat, no? Anyway, panoorin, tingnan niyo po itong sinabi niya sa kanyang interview. Pinalaki kong maayos ang mga anak ko. Yung mga anak ko, pinalaki naman niya ng asawa ko na maayos na tao at alam naman na pagdating, pag ang tatay nila ay magtatrabaho talaga, they know about it, kaya ako ay hindi natatakot na meron silang gagawin na masama. I think we raised them very well. Alam niyo naman siguro nung 2022 pa lang, kauupo pa lang ni bangag, di ba? Ay talagang meron ng kaso yung anak niya kung saan ipinamail from San Diego, California ng mga Riwana. I-mail sa kanya. Diba? And looks like ginagawa niya nito madalas. Hindi lang ito one time. Diba? Think about it. Let's be real here. Kung ito ay one time, do you think mahuhuli to? Of course not. Kasi first time pa lang eh. Pero marami na siguro ginagawa ito, kaya natulugan na ito ng PIDEA. Diba? Kaya sinabi niya na yung anak niya matutulog naman, ano to? Diba? Ano yan?
anak niyang si Juanito Remulla Diaz is in violation of RA 9165. Drug, illegal drug. Is that because the president is a drug addict too? Kaya ano sinabi niya sa interview niya noon na hindi ako makikialam sa kaso ng anak ko. Abay, wala pang 3 months. Tapos na. Free na. Diba? Talagang nakalusot siya sa kasong ito. Although may mga ebidensya naman talaga at may pinangahawakan, nagtataka ko paano nakalusot to. Well, simple. DOJ ang tatay niya. May hatak siya sa bangag. Malamang malakas dito sa asawa ni bangag. Kaya siguro nakalusot. Because if it's really talaga yung totoong batas na huhusga sa anak niya, abay hanggang ngayon dapat siguro nakakulong pa yan. Diba? It's just politics. You know, Remulla is just, you know, magaling siyang lumaro. Magaling siyang makisama. No? And maybe he made a deal. Maybe, allegedly, he made a deal na sa mga bangag na pag wala na ako sa posisyon, ikaw ang bahala sa akin, ilalagay kita sa ombudsman. Dahil ang ombudsman is 7 years bago mawala ang kanyang pwesto. And it's impeachable din siya bago siya alis sa pwesto. And the problem also with this hayop na to ay si Sara agad ang target niya. Eh, ang dami-dami na nga may kaso sa flood control. Yung mga contractor, yung mga engineer na nagtatrabaho sa government. Si Sara agad ang kanyang iniisip. Diba? Kaya talagang ito ay personal politics na talaga. May nag-uutos sa taong ito na itong gagawin mo. Gagawin kitang ombudsman pero itong kondisyon. You don't stop hitting Sara Duterte. Ang mga Duterte, hindi lang si Inday. Ano na mangyayari sa Pilipinas na naman? Alam niyo mga chong, mga kababayan ko, the only thing na talagang dapat mawala itong hayop na to ay mawala ang kanyang boss. Yun na lang yun. Wala na. Wala na po tayong pag-asa sa batas sa Pilipinas. Wala na po. Kahit pa sabihin nyo, meron pang Supreme Court. Wala na. Because kung ang Supreme Court noon ay gumagalaw talaga and they're really active about it, siguro hindi makukulong agad si Tatay Digong. Dahil itong kidnapper na to ang isa sa dahilan kaya nasa Hague si Tatay Digong. Diba? And it's so sad dahil super balimbing itong mga hayop nito at saka yung kapatid niyang bugok sa DILG na security guard na lintik sumipsip sa mga Duterte. Pero ngayon, ang lakas nilang humigop kay Marcos. So napakalungkot. Dahil tayo mga Pilipino ang nagsasuffer sa mga hayop na katulad nito. Sino na naman ang maapektuhan? Of course. Itong mga katulad naman. Alam niyo mga kababayan, I'm not trying to make something na siraan ng Pilipinas o ang government. Pero I think it's about time na talagang dapat mawala na si Bangag. Kasi habang naandyan siya, alam ko 3 years na lang. Pero you don't know what's gonna happen in 3 years. You don't even know kung may election pa after 3 years, sa 2028. So, sana po yung mga tao dyan na walang pakialam sa politiko dahil hindi kayo apektado, you are affected. Tingnan nyo na lang yung bulsa nyo. Tingnan nyo na lang yung status ng buhay. Diba? Kahit pa sabihin nyo na kayo ay parang maganda naman inyong income. Pero you have to think the fact that when it comes to taxes, diyan kayo binabanatan. Yeah, huwag kayo makialam. Pero ano yung nakikita nyo sa paligid? Diba? So, yung mga rally-rally na yan, huwag nyo masyadong parang i-ignore. Kasi that's the symbol na ang mga Pilipino ay galit na sa gobyerno ito. Kaya sana po mga chong, mga kababayan, suportahan natin ang mga nagrarally hindi dahil para sila mawala. Dapat sila ay sipain na. Wala eh. Ang AFP hindi pa rin kumikilos kasi meron naman para silang involved sa bilyon na ghost project. Nasusunod niya, baka mamaya PNP may ghost project na rin. You don't know. Biro mo, AFP nagkaroon. Eh di ang PNP lalo. Baka. Hintayin natin, baka next week meron na. PNP may ghost project din pala. What else? So the only thing na pwede natin gawin is sipain ng Bangag. Wala na. Siyempre, may magsasabi niya, ikaw makasara Duterte ka, kaya ganyan ka. Hindi. I'm doing this also for the Filipinos. And the reason why I'm supporting Sara Duterte is sino? Alam naman si Bendalo. Diba? Alam naman si Bayo. Wala na po. Tanggapin na natin ang katotohanan na isang Sara Duterte lang ang pwedeng humawak ng bansa ngayon. Actually, naaawa nga ako sa kanya eh. Alam niyo kung bakit? Pag yan ang napaupo biglaan, kawawa yan si Sara Duterte. Bakit? Ang dami niyang lilinis na basura sa iniwan ng Marcos administration. I don't think in a year, 2 years, maayos ang Pilipinas. I don't think so. Sa dami ng ninakaw ng mga Marcos na yan. Kawawa talaga si Sara dyan. Mamamayat yan. Talaga mai-stress yan. Makikita niya sa harapan niya. Pag upo niya, oh my gosh,
Wow, dagat. Ang daming politikong dapat nang itapon eh. Di ba? Eh yan si Kiko Barsaga, yung batang congressman. Bata pa yan, may paninindigan na. Sana magtuloy-tuloy ang kanyang paninindigan. Sana wag magbago. Sana hanggang sa pagtanda niya ay tuloy-tuloy ang kanyang prinsipyo. May mararating yan si Kiko Barsaga. Hindi siya takot kay Tamba. Hindi siya takot kay Bangag. Biro mo yan? Di ba? Sino pa ba ang may mga ganyan? Wala pa. Ano, si Vico Soto? Ano ba yung si Vico Soto? Yung angkan niya nga, tuta ni Tamba. Ano no, men? Pero sa akin sa ngayon, ang aking bilib ako kay Kiko Barsaga. No? Siyempre, pagka naninindigan ka sa Pilipinas, sa bayan mo, may toyo ka sa ulo. Pero pag kurap ka, no? At nakikisama ka sa mga kurap, normal ka. Si Kiko Barsaga, sinasabihan, may topak sa ulo. Dahil siya po ay naninindigan. Kaya ang tingin sa kanya ng mga gago, wow, you're weird. Sa akin, dalawang Kiko. Isang Kiko matino at isang Kikong bugok. Ang matino, alam niyo na, si Kiko Barsaga. Diba? Pero, yung isa naman, si Wow Dagat. Na hindi mo alam kung may gapak sa ulo, wala. Para sa akin, meron. Wow, Dagat! That's right. Anyway, hanggang dito na lang po at sana po ay naintindihan nyo ang ating pinag-usapan ngayon at please, no? Bukod po sa protektahan natin, suportahan natin at tulungan natin ang mga Pilipino nagrarally dahil sila po ay nagbabakasakali na maayos ang ating bansang Pilipinas. Tulungan at suportahan din po natin si Vice President Sara Duterte dahil marami pong gustong gumurgur dyan. At syempre po ang ating pong nag-iisang senator na lumalaban para sa batas at sa Pilipinas, Senator Marcoleta. At kayo naman Senator Bongo at Senator Bato. Abay, kumilos naman po kayo. Tulungan nyo naman si Senator Marcoleta. Huwag naman po kayo hindi umiimik. At ikaw naman Senator Robin Padilla. Come on, man. Ilabas mo pagiging bad boy mo. Huwag yung tahimik-tahimik ka lang pag si Senator Marcoleta pinagtutulungan ng mga hinayupak na walang utak dyan, katulad nila Wow Dagat, ni Hotibayo, diba? At ni sino pa mga, si Tito Soto Buang, at saka si Ping Lacso, si Pinky. Abay, dapat na matulungan nyo si Senator Marcoleta, men. Huwag naman kayong ganyan. Diba? Binoto kayo ng tao dyan para magtulungan kayo. Diba? Please, huwag nyo pabayaan si Senator Marcoleta. Pag ako naging senator, lagi mo ako nasa likod, Senator Marcoleta. Okay, hanggang dito lang po. Nagpapatawa tayo ng konti at alam mo kasi masyado ng tense ngayon sa Pilipinas. Nakakalungkot at wow dagat ka na lang lagi. No? At walang yata sa Kiko. May pinagawa. Wow, dagat! Anyway, that's one of my sound system. And I hope to see you again at tayo po may susunod na topic. No? At again, please, subscribe. Ay, ito pala. Subscribe at press yung bell notification. At syempre po, nasa TikTok din po ako. Pero ang pangalan po ay Batang Jano. Capitalize at Batang Jano. Sundan nyo rin po ako sa TikTok. At dito po, Pinoy Adobo. At Pinoy Adobo with the P1. Ayan po, makikita nyo sa aking logo. P and number 1, Noy Adobo. Capitalize. Okay? With a reaction. Okay? Alrighty, hanggang dito lang po. Sabi nga po ni Senator Marcoleta, hopya lang! Okay na, makontento ka na muna. Pag may extra, saka ka humataw. Diba? At sabi naman po ni Vice President Sara Duterte, mahalin natin ang Pilipinas. Sige po, God bless. Ingat palagi, magdadasal, at sana po ay malampasan natin ang sitwasyon na ito. Sukran.